Kamusta mga chong? Ngayong video maglalagay tayo ng helmet mount dito sa ating helmet. Ito yung bago nating helmet mount. In-unboxing natin to nung nakaraan. Nandyan yung video. Lalagay ko na lang din dito para mapanood nyo at ilalagay ko na lang din dyan sa description. Bale, ito ay Telesin. In-order natin sa Shopee sa mismong official store ng Telesin sa Shopee. Panoorin nyo na lang yung ating unboxing para malaman nyo yung kung magkano yung bili natin dito, no? Simulan na natin to. Bale, pakita ko muna sa inyo tong ating lumang helmet. Yan, lumang helmet na yan mga chong. Ito yung binili ko last year na helmet. Ayan na itsura. Hindi ko pa lilinis. Puro gas-gas na rin. Tapos nasira na yung visor niya. Merong extra visor to kasi hindi ko na makita. Bali ang visor na lang na working sa kanya. Ito. Ayan. Ayan na lang yung ginagamit natin. Bali wala pa akong budget pambili ng bagong helmet. Okay pa naman to. Matibay pa naman. Kahit puro gas-gas na at medyo ayan o. Last year ko lang binili to pero ganyan na itsura. Lagi kasing nalalaglag. Medyo hindi ko na ingatan. Sa susunod na bili ko ng helmet, iingatan ko na talaga. Kaya ganoon naman talaga eh. Kapag ayaw natin magasgasan siguro, wag na lang natin gamitin. Araw-araw ko din kasi ginagamit. So, babalik tayo dito sa gagawin natin dito ngayon sa video natin. Itong helmet mount or helmet chin mount. So, ito yung luma ko. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung binili ko siguro mga 80 pesos lang to. Sa Shopee lang din. Last year ko binili. Tapos, ayan, nasira na siya oh. Sira na yan kasi nalaglag to one time. Tapos naputol tong plastic na to. Niremedyohan ko na lang. Nilagyan ko ng screw eh, no? May kalawang pa. Tetano. Papalitan na natin to. Tanggalin ko muna tong screw na to kasi magagamit pa natin yan. Bali yung original screw niya, hindi na ito. Nawala yung original screw na itong chin mount na to. Madali lang naman siya tanggalin. Dito lang. Ayan. Ganyan nyo lang. Ayan, luluwag na siya. Tapos, pwede nyo nang hilahin. Ayan. Ito yung ating lumang helmet mount. So, ayan yung itsura niya. Nilagyan ko lang ng screw para hindi matanggal to. Tapos rubber din to. Ayan. So tabi ko lang din to. Magagamit pa naman to eh. Pero syempre mas maganda palitan na rin natin, no? Pero pang backup lang. Diyan na yan. Ito yung bago. Ito yung kakabit natin. Yun, meron pa siyang kasamang ayan. Tapos ito yung mismong mount. Tapos meron siyang kasamang extra na ayan, strap. Asan na yan? Nahulog. So ito ay yung pinaka mounting nya dito. Ayan. Tapos dito masasalpak yung action camera mo. Tanggalin ko muna to. Dahil sasalpak pa natin yan dito. So, compare natin dun sa sa 80 pesos. Ayan. Ito parang nasa ano to eh. 320 or 319. Ayan. Pagkumparahin natin sa likod. Ayan. Side by side. Ayan. So parang medyo maliit to. Tapos yung rubber niya, ayan o, malambot. Ito para siyang plastic na, para din siyang rubber pero medyo matigas, parang makunat. Ito medyo malambot yung rubber niya. Tapos, yung grip, okay yung grip na ito. May mga knob din, bilog-bilog yung knob. Ito may knob din, no? Pero parang ano lang siya eh. Hindi siya rubber na rubber. Ewan, kung anong tawag dyan. Ito, hindi katulad na ito, malambot na rubber siya. Ito medyo matigas. Parang medyo plastic na tong dating na ito. Kasi yan, tsura niya. Medyo maliit to si Telesin. Itong generic, eh, medyo may kalakihan. So, tara, kabit na natin to. Ito, tabi na natin yan. Kabit natin to. Pagpasensya nyo na yung helmet, medyo madumi at luma na. So, ganito ang pwesto nyan.
Ayan. So, hilahin natin to. Itong strap na to, papasok natin yan doon sa dalawa. Ayan. Tapos, para hindi siya mahila, ipit muna natin. Dahil ipapasok pa natin tong isa. Parang medyo umikli tong isa dito. Yan, pares na nakapasok yan. Hilahin ko muna, medyo mahaba tong una nating nasalpak. Yan, para magpantay sila. Importante dyan magpantay. So, yan, halos pantay na sila. So, sara muna natin para hindi mahila. Tapos, ikamada natin ng maayos. Yan, ganyan na magiging itsura niyan. Kamada lang natin ng maayos dito para mapantay yung kanyang pagkakalagay. Yan. Yan. So, ganyan na magiging itsura ng ating helmet mount. Pantayin lang natin. Yan. Saka natin sikipan pagpantay na. Sikipan na natin kahit isa-isa lang muna o pwede naman sabay. Lain ko muna konti para pantay na pantay talaga. Yan, pwede rin naman sabay para talaga. Yan, sabay ko na hinila. Yun na, okay na. So, pantay naman at medyo masikip na rin. So, ayun na yung ating helmet mount. Makakabit na. Alright. Okay mga chong, naikabit na natin yung ating helmet mount. Bali ganyan na magiging forma niya. Tapos ito yung kanyang mounting. Ayan, pwede nyo siyang kabit dyan. Ganyan. Tapos pwede nyo tanggalin. Ganon, kung sakaling hindi nyo gagamitin. Ayan, ganyan lang. Tapos dito kayo magmamount ng action cam. Ayan, dito. Kung ano man ang gamit yung action cam, pwedeng pwede dyan. Tapos pwede rin yan, baliktarin, nakabit. Pag ganyan. Ayan, ganyan ang itsura nya. Bali sa video na to, damay na natin, testing natin ikabit yung ating Ulan ZV2. Ito, yung ating Ulan ZV2. Ayan, in-order din natin, kararating lang din ito. Meron tayong unboxing video na ito, check nyo na lang din dyan. So ito yung in-order natin para sa ating GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 yung gamit nating action cam. So ito, nasan ba yung screw? Ito, bit natin, testing lang. Yan, ganyan na magiging forma niyan mga chong. Ayan, pagka nalagay mo na yung GoPro. Ayan, okay, diba? So ganyan na magiging itsura niyan. GoPro na lang ang kulang. Tapos dito sa ilalim pwede ka maglagay ng adapter mic. Dito sa taas pwede mong lagyan ng mic na or ilaw, pero hindi mo siya magagamit to dito sa helmet kasi mahaharangan yung mata mo pag naglagay ka ng kung ano man dito. Pero mount din siya ng mic tsaka ng tawag dito mga ilaw. Ayan. So yun, hanggang dito na itong video na to mga chong. Ganun lang magkabit ng helmet mount. Ayan, telesin baka naman. Bahala ka na. So huwag nyo na lang kalimutan mag-like, comment, and subscribe at pindutin nyo maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito mga chong. Hanggang sa muli, kita-kits tayo next video. Peace, rock and roll. Yeah.